may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang The Scent of a Woman. Panginoon naming Diyos, humihiling po kami ng puso na mapagpakumbaba. Humihiling kami na bigyan niyo kami ng kakayahan na maunawaan kayo. Nawa, Panginoon, ilingan niyo ang inyong mukha sa dakong ito at ang inyong pong pagpapala ay mapasamin. As we ponder your word, Father, we pray for a simple message that may be understood, processed, interpreted, lived in our daily life. And we pray that you, O God, will be our speaker. We have gathered to hear no one but you. Use your servant as an instrument, but be our speaker, O God. Apart from you, we can do nothing, and we have come only to hear you. Just you, O God. We reject and rebuke all lies. We reject and drive away any attempt of the evil one to deceive God's people. And we want your truth, O God, truth that is pure, truth that liberates, truth that strengthens, truth that heals. So, Father, we pray that you will sit on your throne of glory. Preside over this activity. Be our power, be our strength, and may you lift only your name. Father, we seek you, confident that you hear, as we ask in Jesus' mighty name. Atin pong babasahin ang Luke chapter 7, verses 36 to 50. Luke 7, 36 to 50. Now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, so he went to the Pharisee's house and reclined at the table. When a woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume. And as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him, and what kind of woman she is, that she is a sinner. Jesus answered to him, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. 2 men owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii, and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he canceled the debt of both of them. Now, which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt canceled. You have judged correctly, Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much. But he who has been forgiven little, loves little. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. The other guests began to say among themselves, who is this who even forgives sins? Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. And may the Lord add a lot of blessing to the reading of this beautiful word. Tingnan po natin yung tatlong main characters ng episode na ito as we continue our series on studies on the Lord's life and ministry. Una, tingnan po natin the negligent and the self-righteous host. Si Simon yon. Simon was a Pharisee, and as a host, he was expected to do many good things. Sa Middle East, lalong-lalo sa Israel, pag may bisita kayo, syempre nakasandals, ang paa na aalikabukan, naglalakad sa desert. Kaya ang init-init ng panahon, halos pumutok-putok ang inyong paa sa init ng mga buhangin na dumidikit dyan habang naglalakad.
Ang unang-unang ginagawa ng isang host pag may pumasok sa kanyang tahanan ay hinuhugasan niya ang paa ng bisita. At kung mataas ang pagtingin ng host sa bisita, siya mismo ang naguhugas ng paa nito, hindi katulong. Subalit kung mga ordinaryong bisita, tama na yung katulong. At kung talagang wala namang sinabi yung bisita na yon sa paningin ng host, o etong tubig, hugasan mo sarili mong paa. But the Lord had something against Simon. Sabi niya, you did not give me any water for my feet. That's why this Pharisee did not give Jesus any water for his feet. Kumbaga, pumasok ka ng bahay ko, pasensya ka na lang, maalikabok ang paa mo, mainit, bahala ka sa buhay mo. He did not give Jesus any water for his feet. It tells us na hindi naman ganun kataas yung regard niya kay Lord. Hindi natin alam kung bakit inimbita. Siguro inimbita dahil the Lord was becoming a public novelty, parang trophy pag naiuwi mo sa iyong bahay, napakain mo sa iyong mesa, na papunta mo sa iyong social event, pinag-uusap-usapan ka, wow, sikat ka, nadala mo siya sa iyong event. Siguro ganun. Pwede rin naman na gusto nila ang Lord na i-test. Tanungin ng kung ano-ano, isa lang sa mga mahihirap na mga katanungan, at nang sa gayon siya ay masalakab at ma-entrap. It's possible also. But what we know is for certain is that he did not have such a high regard for the Lord. Or at least, he had a higher regard for himself and his household. The Simon the Pharisee did not give Jesus any water for his feet, and he did not give Jesus a kiss. Sa Middle East, uso po yung naghahalikan ang mga nagmamahalan, magkakamag-anak, magkakaibigan, kaya lalaki to lalaki, yung hinahalikan ka halimbawa dito sa pisngi o dito sa yung shoulder, nung gumagalang sa'yo, o nagpipitagan sa'yo, o yung merong affection para sa'yo. He did not give Jesus a kiss. Alam niyo po yung kiss ay isa sa mga very common batian. Kaya sabi ni Judas, doon sa kanyang mga kasamang sundalo, para makilala nila kung sino si Jesus, yung halikan ko, yun ang darakpin nyo. So it is not a peculiar tradition. Even up to now in the Middle East, even in Saudi Arabia, it is a tradition for people. Parang kumbaga handshake sa kanila kiss. And what else did Simon not do? He did not put oil on Jesus' head. It's very common that you anoint people's head with oil. Sa kainitan ng panahon, yun ang nagbibigay sa kanila ng comfort. At saka mabango yun, at kumbaga na-refresh ka. Kumbaga sa atin, sa tropical weather, ayaw mong oil sa iyong ulo dahil malagkit yan. But in the Middle East, iba yung climate at iba naman yung oil nila. Kaya yun actually nagbibigay ng comfort. He did not give Jesus oil for his head. And what else? The Simon the Pharisee entertained unpleasant thoughts about Jesus and the woman. Sabi niya, kung talagang prophet to, dapat alam niya kung anong klase, maruming babae ang humahawak sa kanya, humahalik sa kanyang paa. Kasi may tradisyon sila, hindi sila kunwari humahawak sa maruming tao, sa makasalanang tao. Hindi nga sila pumapayag na yung anino ng bahay ng makasalanan, mapadaan sila sa ilalim ng anino na yun Ganon ka-ritualistic ang kanilang concept of righteousness. What were the possible causes of Simon's behavior? He probably was hinging his behavior on his religious position. He was a Pharisee after all, kasama sa mga pinaka-exclusive religious societies. Iginagalang at least outwardly ng mga tao, tinitingnan sa lipunan, merong position, so he probably thought that Jesus was beneath him. And another possible cause for his behavior was that he thought that he was righteous, and therefore he did not need a Savior. Or he thought that he was not as sinful as other people. That his sins were not as blatant or as grave or as public as the sin of other people. Kaya nagkakaroon siya ng self-righteous attitude. Kumisan nga po yung mga relihiyoso pa, yung mga nasa church pa, yung mga hindi malalaki yung mga kasalanan, yan naman ang mga guilty ng self-righteousness. At least yung mga makakasalanan na ang kasalanan nila hayag na hayag, alam na alam nilang makasalanan sila, alam ng ibang makasalanan sila, ay wala na silang illusions about themselves. But the point is, the Bible says that all men have sinned and fall short of the glory of God. That everybody is short of God's glory. Kani-kanya lang ang degree. Yung mga hindi masyadong bistado, hindi masyadong hayag ang mga kasalanan, akala nila they are all right. And probably Simon was in this group.
Now, let's take a look at the second person. Let's take a look at the sinful gate crasher. Hindi naman imbitado ang babaeng ito, at yun naman ay okasyon ng mga lalaki. Bihira po na may mga babaeng naghambalang dyan, liban na lang sila ay nagsisilbi. Kasi sa Middle East, uso rin na yung lalaki dito sa sala na to, yung mga babae sa kabilang sala, hindi sila magkakahalo. But this woman, apparently, sanay siya sa company of men. Hindi siya na-conscious. At ano pa, nag-gate crash siya. Hindi siya imbitado, pumasok siya doon. Ang totoo ay hindi natin alam kung bakit hindi siya napigil ng gwardya sa pinto, bakit hindi siya napigil ng mga katulong, baka naman ang babaeng ito ay madalas talagang nagpupunta sa bahay na ito nung araw. Kaya ito namang si Simon, kilalang-kilala niya yung babae na yon. Hindi lang natin alam. Alam niyo maraming mga unsaid. Kaya kailangan medyo ini-stretch mo ang iyong imagination. Kaya lang hindi ka naman dapat gumagawa ng doktrina mula sa iyong imahinasyon. But we are entitled to stretch our imagination a little bit. Bakit walang naglakas ng loob na pigilin siya? Baka kilala siya doon. Sapagkat apparently, this woman could have been a prostitute. That her sin was so public that everybody knew what kind of life she lived. Now, the sinful gate crasher, she, first of all, brought in an alabaster jar of perfume and later poured it on Jesus' feet. Ang mahal-mahal nun yung alabaster jar. It's probably one of the most precious possessions of a person, especially a woman. And if you were a prostitute, lalo na. If you were a woman of the world, if you are a woman going around with so many men, lalo na, kasi syempre mahilig ka magpabango, presentable ka dapat, kaya ito ay maaaring napakahalaga. These were probably, if she was a prostitute, this was the main tool of her trade. This was the main tool of her sinful life. Kaya nagiging very symbolic na dinala niya yon. Dati ginagamit niya para gawing kaakit-akit ang kanyang sarili, para magawa niya ang kanyang mga sinful activities. Ngayon, ibinuhos niya sa paa ng Panginoon. It was an offering. You see, kahit ang pabango ng prostitute nare-redeem, pwedeng gamitin for God's glory. Kaya mga hindi komportable that we are redeeming music and dance for the Lord should think again. Because under the blood of Christ, nothing is unredeemable. Everything is possible to those who believe. And everything can be turned into an offering for God's glory. So she brought in an alabaster jar of perfume. And what else did she do? She kept on weeping at Jesus' feet. Hindi naman po mahirap hanapin yung paanon kasi ang mga tao pagka kumakain, nakaupo sila sa sahig at halos nakahiga. May mga malalaking unan, halos naka-recline. So yung paa, available, nandun lang. Hindi niya kailangan hanapin sa ilalim ng mesa dahil wala naman ng ganong klaseng setup. She wept and wept and wept at Jesus' feet, effectively washing His feet with tears. Hindi naman siya pumunta doon na huhugasan ko nga ang paa niya na aking mga luha. Hindi naman ganon. Kaya lang kaluluha niya at natigmak siya ng luha at sa dami ng iniluha, nahugasan na tuloy ang paa ng Panginoon. Nakita niyo na yung pagkukulang ni Simon, siya tuloy ang nagpuno, pero hindi naman niya siguro yung binalak. And what else did she do? She wiped Jesus' feet with her hair. Kanina perfume, ngayon hair. You know the hair is a Freudian symbol of worldliness, of lust, of physical charm. Yung hair niya dati siguro, kung iwawagay-way niya na ganyan para mangakit at para kung maging tool of her charm, ngayon ginawa niyang trapo. Siyempre, lalo na sa isang babaeng maganda at conscious sa kanyang kagandahan, yung hair napaka-importante. Pero ngayon, ginawa niya yung trapo. Nakikita niyo po yung symbolism ng ginawa ng babaeng ito. Na yung mga dati na maaaring kasangkapan sa paggawa ng mali, isinuko niya lahat sa Panginoon. And what else did she do? She kissed Jesus' feet. She did not count herself worthy to kiss Him on the cheeks. She did not count herself worthy, hindi siya pangahas, to kiss the Lord on the shoulders. She kept kissing Him at His feet. Doon sa pinakamababa, doon sa extreme, doon sa pinakamalayo sa kanyang mukha na part of His body. Kaya nakikita natin ang pagpapakumbaba ng babaeng ito. So siya yung pangalawang character. Let's take a look at the third one. Let's take a look at the perceptive guest, the Lord Himself. Jesus perceived Simon's thoughts. Yung sinasabi ni Simon, kung talagang propeta siya, siguro dapat alam niya kung sino ang babaeng ito. Yung iniisip na ni Simon, pine-play up niya sa kanyang isip yung kasalanan ng babae at yung posibilidad na unaware ang Panginoon
of the identity of that woman. Therefore, ginadjudge din niya ang Panginoon. Yung dalawa, ginadjudge niya in his mind, alam ni Lord. So what do we see here? That the Lord is omniscient. That He reads people's minds. Na wala naman tayong pwedeng itago sa Kanya. At pagkatapos, sa niya, Simon, may itatanong ako sa iyo. O sige po, dinaan ng Panginoon sa kwento. He gave him a parable. Sabi niya, merong dalawang tao na may utang na 500, halimbawa 500,000 pesos. At yung isa naman may utang na 50,000 pesos. Halimbawa lang yung ating conversion. Pareho silang hindi makabayad sa pinagkautangan nila at iisa lang yung pinagkautangan. Ngayon, parehong pinatawad na lang. Yung isa 500,000, yung isa 50,000. Sa palagay mo, Simon, sino ang mas tatanaw ng higit na utang na loob? Sino ang mas magiging mapagpasalamat? Sa palagay ko, yung mas malaki ang utang. Tama ka! Sabi ng Panginoon, napakatalino mo, tama ka. Yung mas malaki ang utang. Kasi yung konti lang ang pinatawad, konti lang magmahal. Yung malaki ang pinatawad, mas malaki kung magmahal. What was the verdict on the woman and Simon? What was the Lord's verdict on the woman and Simon? Jesus paralleled the two debtors in the parable with the sinful woman and Simon. Sabi niya, actually, kayo yan eh. Etong babae, ang laki-laki ng utang, sobrang publicized ang kasalanan, sobrang vulgar. Kaya yan, nung nagsisi, kalaki-laki ng gesture ng pagsisisi at kalaki-laki ng kanyang pagpapakita ng pagsisisi. Pero kung katulad nyo lang mga Pharisees, mga goody-goody, naisi-naisi ang buhay, akala nyo, maliit lang kasalanan nyo, kaya ayan, maliit din kayong magmahal sa Diyos. Maliit lang kayong magbigay ng offering. Maliit lang kayong magbigay ng pasalamat. Kung nagtataas ang kamay nyo, kapraso lang. Pag lumuluha kayo, nangingilid-ngilid lang, walang baha. Dahil akala nyo, maliit lang ang utang nyo sa Diyos. Pero ang totoo, pinapakita ni Lord, pare-pareho lang yan. There are just sins that are less glamorous than others, socially speaking. But all sins are the same, breaking God's law. So what else did the Lord do? He rebuked Simon for his negligence as host. Eto, kasi iisip-isip pa siya ng masama, hindi pa siya nakontento na pinabayaan niya ang Panginoon, nineglect niya, marami pang mga iniisip-isip sa buhay, kaya ayon, humingi siya ng rebuke. The Lord rebuked Simon. He commended the woman for her loving gestures. Sabi ikaw, Simon, akala mo okay ka sa tingin mo? Ang baba-baba ng pagtingin mo sa babaeng ito at mataas ang pagtingin mo sa sarili mo. Sa palagay mo ba, you're alright? Pumasok-pasok ako sa bahay mo, hindi mo ko binigyan ng tubig para maghugas ng paa ko. Kahit ako na lang na do it yourself, hindi nangyari. Hindi mo ko nilagyan ng oil on my head. At hindi mo ako hinalikan. Pagkatapos ngayon, itong babaeng gumawa ng lahat ng di mo ginawa, na hindi naman niya tungkulin na gawin ito, may gana ka pa. Nalaitin sa iyong isipan, at may gana ka pa na babaan ang pagtingin sa kanya. At pagkatapos, binalingan ng Panginoon yung babae. Sabi niya, Iha, ang mga kasalanan mo, burado na. Your sins are forgiven. Can you imagine that the sins of the woman, which are many, celebrated, scandalized, they were all forgiven. At salamat na lang, idinugtong ni Lord sa verse 50 para walang malito. Dahil baka marami na diyang magdala ng mga pabango at gawin trapo ang mga buhok nila para mapatawad sa kasalanan. Sabi ni Lord sa verse 50, your faith has saved you. Kinlarify niya yung doctrinal matter. Na hindi yung action ang nagbibigay ng kaligtasan, hindi yung pag-iyak, hindi yung pagganito at hindi pagganyan, kundi yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Yung kanyang pagsisisi sa kanyang kasalanan, yung paghingi niya ng tawad, yun ang naging dahilan, kaya siya pinatawad. Hindi dahil may dala-dala siyang pabango. Pero meron din tayo ditong dapat na malini, maisip, ma-analyze, na yung totoong nagsisisi. Yung totoong sumasamba. Yung totoong nananampalataya, may dalang pabango. May dala-dala. And then use your natural resources. Katulad niya, wala siyang dalang trapo, edi ginamit ang buhok. Our bodies and parts of our bodies can be used to glorify God and to serve God.
Mga paa na naglalakad to spread the gospel, mga bibig na nagsasalita, glorifying God and teaching people about salvation, mga kamay na nagbibigay at umaakay at tumutulong, mga isip na nag-iisip ng ikakabuti ng kapwa. Ang lahat ng yan, the parts of our body, the extension of our bodies, our houses, our homes, all the material things around us, magagamit to glorify God, to bring to the Lord's feet, to surrender, to glorify God. Sabi niya, your sins are forgiven. Your faith has saved you. At may bonus pa, go in peace. That's loaded. Loaded. Ano kaya ang kabagabaga ng isang babaeng nabubuhay sa kasalanan? Pag dumadaan siya sa mga kalye, tinitingnan siya siguro ng pairap ng mga kababaihan, nagagalit sa kanya. Pinagchichismisan siya ng mga matatabil. At yung mga lalaki naman, siguro siya sinisipul-sipulan, pinagsasabihan ng mga malalaswang mga remarks. Siguro galit sa kanya mga kamag-anak niya. At kung meron siyang mga malalapit sa buhay, baka ikinakahiya siya. At siyempre, nagigilty rin siya. Nag-iisip din siya, saan kaya pupunta ang kaluluwa ko? Pupunta ako sa impyerno dahil sa mga kagagawan ko? Pagtanda ko, ano kaya mangyayari sa buhay ko? Pag hindi na ako maganda? Pagka hindi na ako kaakit-akit? Lahat ng mga yun ay pinoproblema ng isang taong malayo sa Diyos. Subalit the Lord gave her complete blessing. Aside from forgiving her sins, sabi pa niya, go in peace. Magkaroon ka na ng kapayapaan. Hindi na kita susumbatan pa kahit kailan, hindi ka na i-judge kahit kailan, dahil nasa iyo na ang pagpapatawad ng Diyos. Napakagandang kasaysayan. It's a study of two behaviors, two types of people. And then of course, two behaviors, two types of people will only and can only elicit two kinds of reactions from God. A reaction of rebuke and a reaction of blessing, encouragement, and commendation. The Lord knows the depths of people's hearts. Walang pwedeng ikaila. He loves repentance. He loves repentant sinners. The Lord hates sin, but He loves the sinner nevertheless. The Lord loves gestures and tokens of love and gratitude. See, Lord, He allowed the woman to love Him and to express her love for Him. Hindi siya na-embarrass, hindi siya na-conscious, hindi niya pinigil, "Huy, wag mo kong buhusan ng pabango. Lumayo-layo ka dyan. Nakakahiya naman. Baka sabihin naman ng mga tao, tinanggap ko na nga lahat ang ginagawa mo." Hindi, pinabayaan niya. Isa sa mga dapat natin talagang gawin is to be expressive sa love natin kay Lord. Kasi you see that the Lord loves love. Because God is a God of love. Hindi siya uncomfortable with love, with being loved, and with being given tokens of appreciation of that love. Hindi niya pinigil. Maski yung babaeng balo na ang hirap-hirap na hinulog na niya doon sa opening box, yung kahuli-hulihan niyang kusing, hindi siya pinigil ni Lord. Kasi alam ni Lord, blessing yun na yung nagmamahal sa Diyos, yung nagbibigay sa Diyos, yung nagpapakita, hindi lang nasa loob, hindi lang niloloob, nilalabas din, may mga patunay ng kanyang pagpapakumbaba, ng kanyang pagpapasakop, ng kanyang pagmamahal. Nakita nyo lahat, walang tinanggihan ng Panginoon. Hindi niya tinanggihan. Tinanggap niya. So tayo, we should be encouraged to be more loving and to be more expressive of that love. Hindi yung kinikim-kim. Kiningkim niyo lagi ang pag-ibig, bigla kayo nagkaka-heart attack. Namamatay kayo agad. Kailangan ine-express natin yung ating nadarama. At meron pang isang itinuturo sa atin ng Panginoon, that we should not be embarrassed also to accept and to receive kindness and goodness. Lalong-lalo if it's coming from a sincere heart. Kung galing sa isang sincere heart, tanggapin natin. Kung minsan hindi tayo makatanggap-tanggap din dahil sa pride. Ayaw natin na binibigyan tayo ng atensyon, na minamahal tayo. Hindi dahil tayo ay mapagpakumbaba, kundi dahil tayo proud. Ayaw natin na masabing tumatanggap tayo. Ayaw natin magkaroon ng utang na loob sa kapwa. Kaya ayaw din natin bigyan sila ng pagkakataon to love us. You know, Christians, we should always be ready to love and to receive love. Hindi pwede kayo lang yung laging naglalove, mauubusan din kayo. We should not be embarrassed to receive it. Pero hindi din naman pwede ikaw lang yung tanggap ng tanggap dahil mabubulok ka naman, napuno ka na ng napuno. Dapat cycle, dapat circle. And the Lord shows us. She loved much. Yan ang sinabi ng Panginoon. You know this woman, she loved much.
The sinful woman braved the impressions of other men. Sa paglapit niya kay Jesus, hindi naman siya imbitado, kakaiba yung sitwasyon, at araw na araw. Sanay siguro siya sa gabi lumalabas. Pero lahat yan, nilampasan niya. Tayo po, sa paglapit natin sa Panginoon, marami din tayong dapat lampasan. Pagiging mahiyain, yung nakakahiya naman, ayoko yatang pumunta doon. Nakakahiya naman, ayoko yata magsalita, ayokong sabihin na Kristiyano ako, ayokong magsalita tungkol sa Bible, baka ako ma-reject, baka ako palayasin. Pag pupunta tayo sa worship, gusto nating lumapit sa Panginoon, pupunta tayo sa Bible study, pupunta tayo sa mga works ng church, maraming mga sagabal, maraming pipigil sa atin, yung ating sariling katawan, katamaran, mga activities, mga ibang tao, weather, layo, distance, pera, maraming sagabal. But we should learn from this woman. She knew that Jesus was there, walang nakapigil sa kanya, lumapit siya. Huwag niyong papayagan na may pipigil. Ngayon, kung kayo naman ay bata, pinipigil kayo ng magulang nyo, pagbigyan nyo naman paminsan-minsan na mag-stay kayo sa bahay. Hindi naman ibig sabihin na hindi tayo papayag na pigilin susuwayin nyo na lahat. Kasi pwede rin naman tayong mag-worship, mag-aral sa bahay. Yung pagbigyan natin kasi kung lagi nating susuwayin, lalo na yung hindi lalapit sa Diyos. Kung ikay asawa, pinagbabawalan ka ng iyong asawa at magkakahiwalay na kayo dahil doon, pagbigyan mo siya at ilapit mo sa Diyos. Dahil nasa bahay nyo rin naman si Lord. Pwede ka din mag-worship, makinig ng radyo, makinig ng tape, kumantang mag-isa, magbasa ng Biblia. Kaya lang, hindi naman dapat habang buhay na gano'n na. Pero ang ibig natin sabihin, pagbigyan nyo kahit sandali, kahit paano. Kasi pag lagi natin kinontra yung mga mahal natin sa buhay, lalo sila nagsiselo sa Diyos, lalong nagagalit sa atin, lalong nahihirap na sila ay turuan. But generally speaking, liban na lang doon sa mga asawa mo, magulang mo, yung talagang ganon. Huwag nyo nang papayagan na may iba pang pumipigil sa inyo. Nobyo pa lang kayo, pinipigil na kayo, paano pa kung asawa na? O kaya mga kaibigan, mga activities, mga hiking sa Bulkang Mayon, itinataon pa kung kailan merong worship, mga kung ano-anong mga activities, huwag yung pinapayagan na yun lang nakakapigil. This woman braved all the obstacles. She went past everyone else. And what did she do? She reached out to Jesus. Did the Lord honor all the attempt? He did. Sa dinami-rami ng tao, sa dinami-rami ng iba pang bisita, yung babaeng ilan na yon ang pinuri ng Diyos. Yun ang host ni hindi napure. She surrendered and offered her best gift. That was the perfume. That was her best. Ibinigay niya. And she offered a symbol of her sin and sinfulness. She also offered her hair and even her eyes. Alam niyo yung mata? Common tool of flirtation, di ba? Pagkakikindat-kindat sa inyo, meron yatang balak ito. Lalo't kay lagkit-lagkit ng pagkakakindat. Diba? Pagka napakabagal at napakarahan ng mga pagsara ng mata na ganyan na may mga ipinahihiwatig. So, yung pabango, yung buhok, yung mata, all tools of her sinful life. Ngayon, naging balong ng luha yung mata na to. At siguro talagang nagkandabura-bura ang kanyang make-up at baka hindi na nga nag-makeup pa dahil sa kanyang pagmamadali na pagpunta kay Lord. Nakita niyo yung complete turnabout ng babae, 180 degrees turnaround. Yung mata na ginagamit, pasulyap-sulyap, ngayon, lumuha ng lumuha at nahugasan tuloy ang paa ng Panginoon. Jesus was pleased with the repentance and with the outward expression of that repentance. Jesus was pleased with the inward, the inner faith. And He was also pleased with the outward manifestation, symbolism, gesture, token of that repentance and faith. Napaka-importante sa loob at sa labas, sumasamba tayo. Hindi lang sa loob. At lalo namang hindi lang sa labas. Sa loob at labas. Material and spiritual, parehong kasama sa paglapit sa Panginoon. And there's another beautiful poetry here. Ang isang bulaklak, hindi talaga nakawawala ang kanyang halimuyak kung hindi siya nadudurog. Kaya ang paggawa ng perfume, dinudurog ang mga bulaklak. At bawang man, kung hindi nyo ligisin, hindi lalabas ang bango. Ganyan din po ang mga tao. Habang tayo'y naliligis, nadudurog, nasasaktan, nawawasak ang ating mga personal at makasariling mga pangarap,
Nawawasak ang ating mga kasalanan. Nawawasak yung ating pride, yung ating self-reliance, pagtingin sa sariling napakataas. Habang nadudurog at nawawasak yan through repentance, our aroma, our scent is released. And the scent reaches the heavens as a fragrant offering acceptable to God. Kaya sasabihin ng iba, yan ang mga pa-Bible, yan ang mga pa-born again, mga pa-ganyan-ganyan. Ginagawa lang yan ng mga taong may problema, mga taong may sakit, mga taong nakademanda, mga taong wala ng pag-asa, mga taong nangangailangan ng visa, mga taong this and mga taong that. Well, up to a point, it may be true. But it is good that we can turn a disadvantage into an advantage. That we can turn a handicap into a bridge to God. Na sa ating pagkakalugmok, sa ating pagkakadapa, sa ating pagkakasira at pagkakawasak, nare-release yung aroma na yon of humility, of repentance. Kasi hindi lahat ng tao ganun ang nangyayari. Pagka may masamang nangyari, masama din ang reaction nila, lumalala. Kaya napakabuti na yung mga taong nagigipit, nangangailangan. Kaya sabi nga ni Lord, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest." At itong babaeng to, naniniwala ako, pagod na rin siguro siya sa kanyang kasalanan. Nakakapagod naman talaga maging banal, pero nakakapagod din naman maging masama. Pagod din lang at pagod tayo dito na sa banal. Kasi nakakapagod din naman gumawa ng kasalanan eh. Kaya dapat nakikita natin na nakakapagod ang mga bagay na ito. And this woman realized that. The crushed heart released the perfume. Kaya ang title nga natin, The Scent of the Woman. Hindi yung literal na pabango lang niya, yung halimuyak ng kanyang pagsisisi. Yung halimuyak ng kanyang pagbabagong loob. At yung halimuyak ng kanyang paglapit kay Jesus. Yun nawa ang halimuyak na makita at maamoy ng Panginoon sa atin, sa bawat isa. Simon and the other guests only had a social, or at most, a religious experience with Jesus. But they never received forgiveness, they never had salvation, they never had the blessing of peace. Ganon din naman ang maraming tao ngayon eh. Hindi naman ko umaattend sa Bible study, sa worship services, merong simbahan, merong church, may relihiyon, nagkakaroon na ng forgiveness, nagkakaroon na ng repentance, nagkakaroon na ng salvation at blessing. Kasi yung iba, tulad lang ni Simon, nandyan si Jesus, pero may agwat. Lumapit, pero konti lang. Binigyan si Jesus ng puwang, pero kapraso. In-entertain si Lord, pero konti-konti, medya-medya lang. Kaya wala ring nakuha. Ganon din naman yung mga iba eh. Sisimba-simba, kalahati lang ng utak ang nasa loob ng church, yung kalahati nasa labas. O kaya inip na inip, walang inisip kundi umalis. Walang inisip kundi magmadali. O kaya atin ang Bible study, walang pinansin kundi yung teacher na hindi marunong mag-pronounce ng F. O kaya ay ganito, o kaya ay ganyan. Tulad din itong sila, Simon. Nandun na si Lord, dapat ang inasikaso niya yung kasalanan niya. Dapat sinabi niya, naku, makasalanan ako, heto na yung nagpapatawad. Heto na yung napakaraming patunay, heto na yung maraming miracle, heto na yung anak ng Diyos, marahil na inaantay namin. Dapat ilapit kong kasalanan ko, humingi ako ng tawad, humingi man lang ako ng payo, humingi man lang ako ng ganitong katuruan. Pero hindi. Ang iniisip ni Simon, hindi ang kasalanan niya, yung kasalanan ng iba. At sa atin nangyayari rin yan. Kumisan merong preaching, kumisan merong verse, sabi nung nakikinig, ay, buti na lang nanditong nanay ko, madinig niya. Talagang para sa kanya yan eh. O kaya, naku sayang, wala dito ngayon yung asawa ko. Dapat nadinig niya to. At anong tingin nyo? Kayo exempted sa ibang tao lang ang salita ng Diyos. Baka tayo nagiging Simon. Imbes ang asikasuhin natin, pagkaulayaw natin ng Diyos, pagkasama natin siya, pagka tayo nakikinig ng kanyang salita, asikasuhin natin yung ating karumihan, ating kasalanan, yung ating mga kasakitan at kahinaan eh. Yung iba ang ating pinipilit na ihusga. Na naku, nakita mo na, yung ba sisikuhin pa yung katabi, napaka-takles na, pagka nasabi, ang inyong mga kasalanan, ganyan, kisikuhin nyo katabi, kita mo na. Kaya tuloy galit na galit, hindi na ako sasama dito uli. O kaya hindi masikret, titingnan ng makikindatan ng konti, ikaw yun. Simonism yun. Kaya tanungin yung katabi nyo, ikaw ba si Simon? O kaya mabuti kung meron kayong compact ilabas nyo, ako ba si Simon? Kasi baka ako yun eh. Napakadali. So sa tanong, may encounter tayo kay Lord di po ba? Ngayon, this is an encounter with the Lord. We also eat with the Lord. We eat His words.
We partake of His Word. The Lord is here. Sabi niya, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there in the midst. Do you believe that God is here? Yes. Ngayon, sino kayo? Kayo ba si Simon o yung babaeng may dalang pabango? Tama na mamili tayo, ako ba si Simon o ako yung babae? 2 persons, 2 actions, 2 reactions from God. And if they died in that state, 2 destinies. Merong forgiven, merong hindi. How can we be like Him? We entertain Christ but only partially. We neglect Christ. Hindi natin binibigyan ng tubig. Hindi natin binibigyan ng oil, ng pabango. Hindi natin binibigyan ng kiss. Pero sinasaludar din natin ng konti. Binabati rin ng konti. Kumakanta rin tayo pero konti. Yung hindi todo, hindi bigay. Ang akala nyo hindi kita ng Diyos, kita niya. Kung may dumarating dito na judgmental, ang akala nyo hindi niya kita niya yon. Kaya dapat pag lumalapit tayo magwo-worship, talagang nag-soul searching, nagpe-pray. Kasi alangan namang dali nyo pa yung basura sa harapan ng Panginoon. Hindi pa ba sapat na may basura yung buhay, dadalhin nyo pa sa harapan. Kaya kailangan, kung dadalhin man, dinadala para isuko. Hindi dinadala doon na nakatago, tapos pag uwi, dala-dala uli. Judging others, judging fellow sinners. Simonism is very prevalent among many Christians as well. So how can we be like the woman? She was steadfast. Hindi siya nagpapigil. She was sincere. She was repentant. She was full of gratitude. She was full of love. And her gifts and her actions proved that. Hindi sapat na nasa loob. Dapat din inilalabas. Have we been saved by faith? Napakahalagang tanong. Let us bow our heads before the Lord. 2 klaseng tao lang tayo ngayon. Alin kaya tayo doon? Yung lumalapit, nagpapalinis, nagdadala ng kanyang offering, nagpapasakop, nagsisisi, nagpapakumbaba. O yung nasabing, okay na ako, konti na lang ang kulang ko, kaya pwede na akong ganito na lang. The Word of God is a double-edged sword. It is meant to become a mirror to show us our situation. Kung meron tayong mga kasama ngayon na alam natin may kasalanan tayo, maliit at malaki, at hindi pa kayo nakakalapit sa Panginoon na talagang yung consciously, fully aware, sincerely, na humihingi ng tawad. Hindi pa tayo nagkakaroon ng assurance na pinatawad na nga tayo, pero ngayon gusto nating magkaroon nun, humingi ng tawad. Gusto nating masabi rin, my son, my daughter, your sins are forgiven. You want to accept Jesus as Savior and Lord. Gusto mong isuko ang iyong buhay, ang iyong nakaraan, maging ang darating pa kay Jesus. Sabi niya, come to me and I'll give you rest. Sinasabi rin sa Bible, anyone who comes to me, I will in no way reject. When you come to me, I will accept you. Tayong mananalangin. At lahat ng mga kasama natin ngayon na nais buksan ang inyong puso, ihingi ng tawad ang lahat ng mga kasalanan, magpalinis kay Jesus, tanggapin siyang Panginoon at tagapagligtas. Tumayo kayo, tayo mananalangin. It's a beautiful day of salvation. Praise God. Who else would like to stand up and say, Lord, I like to accept you. I like you to be my Savior. I like you to be my Lord. I like to break this alabaster jar and offer it to you. Sa ilang saglit ng katahimikan, ang lahat ng nakatayo, pray what I cannot do for you. Seek forgiveness for your sins. Humingi kayo sa Panginoon ng kapatawaran. Ihayag ninyo. Maaaring hindi natin isa-isahin, subalit alam niyo ng Panginoon. Tanggapin siya. Tanggapin ang kanyang pagliligtas. Tanggapin ang kanyang paglilinis ngayon din. Bawat isa manalangin sa Panginoon. Humingi ng tawad. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang The Scent of a Woman.
sa pagpapala mo at sa biyayang sapat sa kahinaan ko. Araw-araw, O Jesus, sa lahat ng dako, biyaya mo ay namamalas ko. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mong wagas, kailan di magwawakas. Mundo may mahirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang makilala ka ng lahat. Lagi akong umaasa sa mga pangako mo. Nasa akin ka at ako'y di na mangangamba. Tutugunin lagi lahat ng suliranin ko. Pati na ang hangarin ng pusong ito. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mong wagas, kailan may di magwawakas. Ang mundo ay maghirap, pagpapala mo laging sapat. Dapat nga lang makilala ka ng lahat. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mong wagas, kailan may di magwawakas. Mundo ay maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang makilala ka ng lahat. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Nawa po ay napagpala kayo ng programang ito. Hanggang sa muli, magandang araw at mabuhay ang Panginoong Hesus.